Okay, actions capable of pecuniary estimation at actions incapable of pecuniary estimation. So, ah, kung ang claim o yung ang binabawi pwedeng i-measure in terms of money o halaga ng pera, ano yun, capable of pecuniary estimation. Kasi yung pecuniary, sinabi ko na kahapon yun, in terms of money. Ngayon kung ang binabawi real estate o real property, lupa, building, or kung ano, yun yung incapable of pecuniary estimation. So yun yung pagkakaiba sa batas. Pag real property, incapable action of pecuniary estimation kasi hindi naman in terms of money yun. Yun yung nakalagay sa batas. Okay? So, yun yung mga bagay na natututunan natin. Pag in terms of money, capable of actions capable of pecuniary estimations. So, yun na yung importanteng nalalaman natin ngayong mga itong araw na to, Christmas Eve, tapos meron pa bukas na araw na mismo ng Pasko, no? Although dati na akong may mga may mga na ako, pero ito dito lang ako kasi naisip ko, kaya ako kailangan i-vlog to, kasi yung mga common lang, bakit nalalagay sa langanan yung isang tao, di ba? Ano yung mga courts na dapat, yung mga penalties and anything yan yung dapat pinag-aaralan natin. Hindi natin kailangan na dumating sa barangay para lang makipag-away. Kasi kahit ini-explain na sa atin, hindi pa rin natin maintindihan. Dahil ang paniniwala natin yung atin, dahil wala tayong legal background, dahil hindi natin binabasa yan. So, hindi katwiran yun. So, yun. Yun lang ang pinag-aaralan natin na capable or incapable of Patawad! Patawad! So, yun. Importanteng malaman natin yan. Kasi kung wala tayong alam dyan, ang tendency is, ganun yung mangyayari. Ipipilit natin yan. Lagi tayong inferential. Yung nakikita natin, pero hindi naman natin naiintindihan. Based on our logic and our own judgment lang. So, yun lang yung importante ngayon. Importante itong term na to para sa akin. So, yun lang po.